Si Klein, isang dalagang mayaman, ay lumaki sa isang lugar kung saan ang lahat ng bagay ay naaayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Pinili nila ang lahat para sa kanya, ang kanyang paaralan, mga kaibigan, at pati na rin ang lalaking ipapakasal sa kanya sa tamang panahon. Si Matt, anak ng isang mayamang negosyante. Ngunit hindi natagpuan ni Klein ang pagmamahal kay Matt. Sa kabila ng pagiging mabait at maasikaso ng binata, hindi niya nararamdaman ang tamang koneksyon. Nakita niya ang relasyon nila bilang isang kasunduan sa negosyo, hindi isang bagay na nabuo mula sa tunay na kagustuhan at pagmamahal. Ngunit higit pa roon, may isang bagay na nagsimulang magtulak sa kanya upang magtago, ang pagsakal ng kanyang mga magulang sa kanyang buhay. Hindi niya kayang ipilit ang isang buhay na hindi kanya. Isang araw, nagdesisyon si Klein na tumakas. Iniiwasan ang mapanuring mata ng kanyang pamilya, at ang walang katapusang pakikialam ni Matt. Tumakas siya. Sa lugar na yon, napagpasyahan niyang baguhin ang kanyang buhay, at magtrabaho bilang isang katulong, upang takpan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Naging katulong siya sa isang malaking bahay sa isang bayan. Malayo sa kanyang pamilya, sa bahay ni Frank, isang matagumpay na negosyante, na may sariling kumpanya sa industriya ng real estate. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagkaroon siya ng kalayaan. Si Frank, ang may-ari ng bahay, ay isang gwap, matalino, at mayamang lalaki. Siya ay masipag, at tapat sa kanyang negosyo. Ngunit may matinding sakit sa puso, dahil sa isang sugat mula sa nakaraan. Ang kanyang ex-girlfriend, si Vanessa, na nagdulot ng matinding pagkapagod sa kanyang puso. Si Vanessa ay isang mapang-abusong babae, na ang tanging layunin ay kontrolin ang buhay ni Frank, at makuha ang lahat ng bagay mula sa kanya, kasama na ang kanyang puso. Habang nagtatagal si Klein sa bahay ni Frank, napansin niyang may isang misteryo. Sa likod ng matapang at seryosong lalaki, hindi niya alam na ang lalaking tinutulungan niya araw-araw, ay may matinding sugat mula sa kanyang nakaraan, na hindi niya kayang pag-usapan. Gayunpaman, napansin ni Frank ang kakaibang ganda ni Klein, ang pagiging mahinahon nito, ang malasakit sa mga gawain sa bahay, at ang pagkakaroon ng kabutihan sa puso. Siya ay nag-umpisang magtaka kung anong uri ng babae si Klein, at kung bakit tila wala itong pamilya, o kahit anong kahalagahan sa ibang tao. Habang tumatagal, mas lalo pang naging malapit si Frank at Klein sa isa't isa. Naging komportable sila sa mga simpleng usapan, at magkasama nilang ginagawa ang mga gawain sa bahay. Hindi na natatakot si Klein na magsabi ng opinyon, at hindi na rin takot si Frank na magbukas ng kanyang mga nararamdaman. Dito nagsimulang magbukas ang puso ni Frank kay Klein. Ngunit hindi rin nagtagal, dumating si Vanessa, ang ex-girlfriend ni Frank. Nang makita ni Vanessa si Klein sa loob ng bahay ni Frank, nagdilim ang kanyang mukha. Anong ginagawa ng isang katulong dito? Frank, hindi mo ba naaalala kung sino ang mga tao na nararapat sa buhay mo? Sigaw ni Vanessa, sabay lapit kay Frank. Ang mga mata ni Klein ay nag-alab, ngunit pinili niyang hindi magsalita upang huwag magdulot ng gulo. Vanessa, tama na. Huwag mong gawing biro ang lahat. Wala akong utang na loob sa iyo, at hindi ko na kayang mabuhay sa iyong mga kasinungalingan. Matigas na sagot ni Frank. Si Vanessa, hindi makapaniwala, ay patuloy na naghasik ng mga intriga kay Klein. Sinimulan niyang magsalita ng mga kasinungalingan tungkol kay Klein. Inisip niyang sa pamamagitan ng paninira ay mapapalayo si Frank sa dalaga. Binanggit niya ang nakaraan ni Klein na nagsasabi na siya ay manloloko, at ang pagtakas nito ay isang paraan lamang upang maglaro ng isang misteryosong laro sa buhay ni Frank. Dahil sa mga kasinungalingan ni Vanessa, nagduda si Frank kay Klein. Pumunta siya sa isang private investigator upang alamin ang mga detalye ng nakaraan ni Klein. Isang gabi, lumapit siya kay Klein at tinanong siya, Klein, may lihim ka ba na hindi ko alam? May mga bagay na hindi nagtatagpo sa kwento mo. Gusto ko lang malaman kung totoo ba ang mga naririnig ko. Nakaramdam si Klein ng matinding sakit sa puso. Walang pasab, ipinakita niya kay Frank ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isang mayamang babae na pinili lamang magtago at magbago ng buhay upang makawala sa pressure ng kanyang pamilya at hindi mapilitang magpakasal kay Matt. Frank, ako ay hindi katulad ng iniisip mo. Tumakas ako upang hindi magpadala sa mga desisyon ng iba para sa akin. Pinili ko itong buhay, hindi dahil gusto kong magtago, kundi dahil ito ang gusto ng aking puso. Paliwanag ni Klein. Nang marinig ito ni Frank, hindi siya nakapagpigil. Tumingin siya kay Klein at sa kabila ng kanyang galit sa sarili, itinaguyod niya ang mga nararamdaman. Hindi ko na kailangan pa ng ibang tao, Klein. Ikaw lang ang nais ko. Hindi mahalaga kung anong pinagmulan mo. Mahal kita. Si Vanessa ay hindi nakapagpatuloy sa kanyang mga plano.
Nakita niyang hindi na kayang hadlangan ang pagmamahalan ni na Frank at Klein. Sa kabila ng kanyang mga intriga nagdesisyon siyang umalis sa buhay ni Frank at maghanap ng iba pang paraan upang magtagumpay. Sa wakas, nahanap din ni Klein ang tunay na pagmamahal at si Frank ay natutong yakapin ang isang buhay na puno ng pag-ibig at pag-unawa. Sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, natutunan nilang tanggapin ang bawat isa at buuin ang kanilang sariling kaligayahan. Ang katotohanan ay hindi sa pagkakaroon ng lahat ng material na bagay kundi sa pagmamahal na walang kondisyon at pagsasama na puno ng respeto at tiwala.